Hey mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo kahit saan po kayo naroroon. Okay, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. Sa pagsali sa aking YouTube membership, tinutulungan nyo akong manatiling malaya, walang takot, walang pinapanigan, at handang lumaban para sa bayan. Salamat po. Sali na po no sa #WalkWithLan YouTube channel membership. At mga kaibigan, our goal is to reach 100,000 subscribers para mas marami pang katotohanan ang maibahagi natin. Kung nasa Quezon City ka, ha? Metro Manila o sa Riyadh, Saudi Arabia o Toronto, Canada, hit that subscribe button now. Ngayon, diretso sa usapan, impeachment at ang mga makakapal ng mukha ano, sa gitna ng kaguluhan sa Philippine politics. Ang Senate ng Pilipinas ay nagdesisyon ito ay isang malaking sampal sa House of Representatives at sa kampo ni Bongbong Marcos na tila ba ay nagmamadali sa pagkundina ng walang sapat na batayan. Pero teka, mga kababayan, let's dissect this like a surgeon, intellectually, critically, at with a dash of wit, para hindi kayo magsawa sa susunod na ilang mga minuto. Ako si #WalkWithLan. Ito ay tagapaghatid ng katotohanan. At ngayon, we will favor the Senate's prudent move at Vice President Sara's resilience. Mga kababayan, okay. Talagang iano po natin no, habang criticizing the House overreach at BBM subtles manipulations, fact-based, may satire at engaging para sa inyo, mga kabataan at OFW sa US, Canada, Saudi at iba pa. Una, hook tayo sa pinakabagong development. Noong August 6, 2025, ang Senate ay bumoto ng 18-5 para i-archive ang case, returning it to the Supreme Court o back to House para sa clarifications. Ang House na puno ng allies ni Marcos ay nag-file ng impeachment noong February 2025, accusing VP Sara of misusing public funds, graft at even threats of assassination against BBM at his family. Pero ang Senate bilang impeachment court ay nagsabi, hold on, this is on technicalities. Hindi ba ready? Witty anecdote, parang isang telenovela kung saan ang kontrabida, house ang nagmamadali sa plot twist. Parang lasing yun, mga kaibigan. Pero, ito po mga kababayan. Pero ang Senado po ay talagang matalino, no? Matalino mga lolo mo, no? Na nagsasabi, anak, calm down. Check the facts first. Okay, mga kababayan sa Dubai, UAE o Los Angeles, California, USA. Kung naiinis kayo sa ganitong drama, like this video now at comment down below, Senate for the win. Okay, let's dive deeper into the background, mga kaibigan. Ito yung nagsimula sa rift between the Marcos and Duterte dynasties. Remember, noong 2022, magkasama naman po sila, no? Allies po sila. Ang tawag nga po sa kanila, Uniteam. Diba? Pero after VP Sara resigned from cabinet as Education Secretary in June 2024, lumabas ang tensions. Accusations flew. Sara allegedly misused 125 million pesos in confidential funds sa DepEd at OVP. Pero fact check ang Supreme Court didn't clear her, sabi ni BBM, but the dismissal was on procedural grounds, not guilt. May konting satire. Parang si BBM ay nagsasabi, she's not cleared. Pero ang Senate ay tumugon, di prove it properly, hard-hitting commentary, no? This exposes the House thick-face agenda, political vendetta to weaken the Duterte influence ahead of 2028 elections. Mga youths sa Davao City, o Cebu City, this is your politics. Dynasties clashing pero ang Senate stands as the balancer. Now, for balance, may allegations laban kay VP Sara, threats or assassination. Grabe, parang action movie pero verifiable info shows it's based on her public statements. Like sa rally where she said she'd cut off heads, Metaphor, criticizing the House. Bakit nagmamadali? Dahil alay si Romualdez? Pinsan ni BBM ang nagtulak nito. Makapal ang mukha nila pretending it's for accountability pero it's power play. Okay, they voted to archive para iwas sa chaos, protecting the Constitution.
sa global context mga kaibigan, impeachment like in the US, si Trump po, no, often fail in Senate kung politically motivated. Dito same, Senate prevents a witch hunt. Okay, imagine ang House as a bunch of clowns sa circus. Okay, throwing pies, impeachment articles. Pero ang Senate ay ang ringmaster yung sasabi, show's over. Mga OFW sa Hong Kong o Singapore, if this makes you laugh and sing, share this video sa group chat nyo, no? At para sa ad revenue boost naman natin, send super thanks please, Salamat sa inyo sa Sydney, Australia, o Vancouver, Canada, no? Okay, moving on to policy breakdown. Ang core issue ay confidential funds, VP Sara used them for intelligence sa OVP, pero critics say misuse, Okay. Yes, transparency needed, pero ang House under BBM has its own scandals, no? Remember the pork barrel echoes? He observes lang, no? Pero his silence screams complicity, no? Favoring Sara sa Duterte, she's tough on crime at her anti-drug stance aligns with public sentiment sa Davao, no? Isipin niyo mga kababayan, isang babaeng vice president na lumaban sa establishment parang modern day Gabriela Silang, pero ang House ay ang kolonyal na oppressors. Okay. Ang Senate's move to return the case sa House OSC ay constitutional safeguard. Ito'y hindi pagtatago, kundi pag-insist sa due process. Okay, ang makakapal na mukha sa House, si Romualdez na nagsabi it's deeply concerning, pero sino ba ang nag-start ng drama? Mga kababayan sa Jeddah, Saudi Arabia o New York, US, House or Senate, who's right? Okay, she's resilient, Impeachment, she focused on education reforms despite the attacks. Parang siyang Phoenix Rising habang ang BBM camp ay naghahanap ng butas. This rift affects policy, economic recovery, post-COVID, At talaga namang West Philippine Sea tensions, di ba? Nung panahon na yun, by archiving, they prevent paralysis sa government, no? Now, global appeal naman tayo, mga kababayan. Mga OFW sa Doha, Qatar, sa London o UK, this is your bayan. Stay informed, subscribe, like, at turn on notifications. Goal natin, 100,000 subscribers para mas malakas ang boses natin. Okay, isipin nyo ang impeachment na ito ay parang Squid Game, Philippine edition. House eliminates players, no? Pero Senate stops the game. Makapal ang mukha ni BBM. Question mark. Sabi niya, observe lang ako, pero behind the scenes, his allies push, no? Sara has flaws. Wala naman perfect like her father's Jaguar legacy. Pero the accusation need proof, not hearsay. Okay, breakdown tayo mga kaibigan, no? Ng articles of impeachment, graph, betrayal of trust, they impeach in one day, no? Wala man thorough probe, ano ba yan? Hindi nga nabasa yata ng mga congressmen and women, no? Ay, nako, at ngayon, 18 senators, including independents, saw the flaws. Kung ang mga politics ay ang chess, ang House ay nag-sacrifice ng Queen, credibility, pero Senate checkmates with archive, no? Mga bagets sa Makati City o San Francisco, this teaches critical thinking, no? Okay, sa mga nasa Abu Dhabi, UAE o Melbourne, Australia, super thanks para sa support. Okay, mga kababayan, sa impeachment na ito, nakita natin ang mga makakapal ang mukha sa House at BBM camp, habang Senate as VP stand for prudence. Key points, no? Archive decision wise, allegations unproven, need balance, no? Subscribe, like, comment, impeachment thoughts, share sa friends sa Riyadh o Toronto, send super thanks. Salamat sa inyo sa Dammam, Saudi Arabia o Edmonton, no? Goal natin mga kaibigan, 100,000 subscribers. Hanggang sa susunod, stay woke and mabuhay ang Pilipinas.